natatawa ako kasi dito. Merong lumabas na bagong survey ngayon. Okay? May lumabas na bagong survey. At ang survey na ito, nakakatawa lang. Kasi, ang gumawa nitong survey na ito, Magdalo survey. Okay? Itong survey na ito, alam naman natin, medyo kaduda-duda. Lumabas to eh. Pinost pa nga to ni ni Magdalo eh. Ni pangalan nito? Si Kanin. Si Sundalong Kanin, pinost niya to. Tapos, nung pinost niya, wait lang Yun. Yan. Yun, ayan. February 7 to 9, Magdalo. Ayan, makita natin. Pakita natin. Ayan. Number 1, Tulfo, Erwin. Number 2, Soto. Number 3, Duterte. Number 4, Cayetano. Number 5, si Ben Tulfo. Alam mo, malaking bagay ito Nagulat ako dito. Ibig sabihin actually, sa totoo lang, ako personally, mas hanga ako kay Ben. Pagka pinakinggan nyo si Ben Tulfo, kahit nga kapatid niya, binanatan niya Kaya medyo hanga ako dito kasi totoo totoong tao. Walang biro totoong tao to si Ben Tulfo. Kahit noon pa actually ito ang nauna sa kanilang lahat si Ben Tulfo. Talagang ito tumutulong ito. Tapos go. Pagbabasahin mo yan, yan tingnan nyo. Kung papansinin nyo, hindi pumasok si Trillanes. Although, ang dahilan niya, baka siguro dahil tatakbo siya sa Caloocan, pero gayon pa man, siyempre, nakalagay ka pa rin dyan. Kung sakasakali Pantakin mo, Magdalo ang nag-survey, hindi ka man lang pumasok. Di ba? Di ba ho? Yun ang magtataka ka Kaya nga, ay nako. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Ito, binabasa natin yung mga Yeah, I agree. Ben Tulfo is better among the male siblings. Ako, naniniwala ako. Ibang-iba yun Yung mga may ayaw dun sa iba to si Ben. Iba. Panoorin nyo. Ako, natutuwa ako talaga dito kay Senator tuloy. Bagay, Senator Ben Tulfo. Hindi, kasi alam mo, humanga ako dun sa pinanood ko sa kanya na nag-comment siya against sa kapatid niya. Alam mo, humanga ako dun. Kasi yung comment niya, hindi bastos. Yung comment niya, hindi siya hindi siya pagdi-disrespect. Sinasabi lang niya yung totoo. Sinasabi lang niya yung nakita niya. Sabi ko, yan ang may paninindigan. 'Di ba? Yan ang merong talagang laman. Hindi yung, alam mo yon, hindi yung iba na, hindi ko sinasabing walang laman si Erwin o kaya si Rapi, pero syempre yung tumahimik yung iba, kare si Erwin, hindi naman siya nagsasalita tungkol kay Rapi. Ito, napilitang magsalita, di ba? Paalala sa kapatid. Yan nakakatuwa Kuyang-kuya ang datingan Ewan ko, siya ba pinakamatanda sa kanila? Kasi parang mas mas matured mag-isip ito si Ben Tulfo. Sana maisip ni Ben Tulfo na tumakbo. Dahil nakita ko ito noon. Consistent itong mama na to. Consistent ito at hindi ito yung kahit marami naalala ko pa, maraming nagtutulak sa kanya kasi there was a time na wala pa si Senator Rapi nito Si Erwin nasa lang siya sa news. Hindi nagko-comment. News lang, more on news. Si Ben, siya talaga yung merong programa. Siya talaga nauna. Aside from kay Mon, itong si Ben ang nauna among do sa dalawa. Tapos, consistent lang siya. Sikat na siya nun Pinapanood ng tao lahat yung bitag. Tingnan nyo yung subscriber niya sa YouTube niya. Ang hirap makakuha ng ganun, As in, pinanunood dyan. Marami nagpipilit sa kanya, tumakbo ka. Hindi niya ginawa. Yung iba nga, tumakbo. Naalala nyo? Yung congressman na, ang dami dyan, mga media man na tumakbo. Hindi ho siya
hindi ho siya na-tempt tumakbo. 'Di ba? Isipin niyo 'yan, ha. Ang tagal-tagal na. Mas matagal pa ho siya sa kapatid niyang naging senador. Tapos, sa sobrang consistent niya, pumasok ito si Senator Raffy. Si Senator Raffy, nakuha lang niya yung kilite kasi ito kasi mga kalaban, pulis, politika. Dito, ang kalaban ni Senator Raffy, more on bahay. Yung awayan ng mga mag-aasawa, marami nakarelate. Kaya talagang pumutok din si Senator Raffy. Diba? Ganun na nangyari kay Senator Raffy. Tapos, ito, kumandidato. Agad. O itong si Erwin, mukhang kakandidato agad. Diba? Pero ito, nauna na ang tagal. Hindi. Sana lang, kumandidato ito. Sa akin lang po yun. Baka pwede. May mga taong looking forward ako. Ayun lang. Gusto ko lang yung kwento. Maraming salamat. At saka Maka Duterte to si Ben Tulfo. Correct. Yan o talaga ang Maka Duterte. Yung iba... Simon Atang Eles. Hindi nakasama niya sa tatlo eh. Sorry Kaya hindi sinasama yan. Kung papansin ninyo yung meron silang ginawa, yung Tulfo Brothers, na ganon. Tatlo lang talaga sila, hindi nila sinasama Simon. Simon, merong sariling mundo yun eh. Wag naman natin isama yun. Tama kayo. Si Ben Tulfo talaga Maka Duterte. Sana, ako, ito, wish ko lang naman. Sana kunin siya ni VP Sara Duterte na sa Senate slate niya. Sana. Yun lang. Yon T3. Tulfo Brothers T3. Tama. Galing nyo, ha? Okay, maraming salamat. Thank you very much. Kita-kits ulit tayo bukas. Iwanan ko lamang po kayo nito dahil napaka-importante nitong usapin nito. You need this before you can love others. Hindi, maganda to pakinggan nyo to. Kasi alam nyo, eto laging kinikwento sa akin ni Mocha ito. Sabi ko, alam mo, mahirap yan. Napakahirap niya. Totoo, lagi niya sinasabi sa akin. Ito kasi, masyado kayo, bibig mo. Hindi, sabi ko, nga, napakahirap niyan. Huwag mo naman, patawarin mo na yun si Ay, hindi, lagi niya sasabi. Ikaw nga ang inaway nun eh. Naglalaban lang naman kita. Hindi, wala na ang problema doon. Patawarin mo naman. Mahirap po talaga ito. Actually, imposible ho talaga ito. Yun talaga ang katotohanan dito. This is impossible. Love your enemies, it's really impossible. Kaya ito ang sikreto. How can you love difficult people? The only motivation is God's love. Let me repeat. I love people because God loves me and I love Him. Because I love Him, because He first loved me, therefore I can love others. Let me repeat. This kind of love is supernatural. You cannot love like this. You cannot give what you don't have. You need to have the love of God first before you can love others. The next performance will start momentarily.